Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center, an Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang seborrheic keratosis sa isang lecture entitled May Seborrheic Keratosis si Lola Silina. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May seborrheic keratosis si Lola Selina. Dear Dr. Derma, ako si Lola Selina at maraming tumutubong mga brown na papules at plaques sa aking muka, leeg at katawan. Iba-iba ang laki ng mga ito. May maliliit na parang mga tuldok lang at may malalaki na nakaumbok, magaspang at nakaalsa. Nag-uumpisa ang iba sa flat, ngunit dahang-dahang lumalaki at kumakapalang mga ito habang tumatanda ako. Hindi na makinis ang aking balat. Puro brown spots na. Naaalala ko na dumami ito nung magbuntis ako at hindi na naalis. Dumadami din kapag nagbe-beach kami tuwing summer. May ganito din ang nanay at mga kapatid ko. Mukhang lahi talaga namin. Sabi nila ay warts daw ito, kaya dapat ipa-cauterize sa dermatologist. Aalis pa po ba ito, Dr. Derma? Gusto kong kuminis ulit ang aking balat. Huwag kang mag-alala, Lola Selina. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang seborrheic keratosis? Ang seborrheic keratosis ay isa sa mga pinakakaraniwang benign epidermal tumors na tumutubo sa balat, lalo na sa tatanda. Maaring light brown o dark brown to black ang mga papules at plaques na ito. Depende sa kulay na balat ng tao at maaaring maliliit o malalaki, bilog o ibang hugis, flat o nakaumbok, malambot o matigas. Dahan-dahan ang paglaki ng mga ito, hindi delikado at hindi nakakahawa. Ang seborrheic keratosis ay may keratin sa ibabaw, kaya't ito ay kadalasang magaspang, rough o verrucous. Minsan ay para itong idinikit sa balat, stuck-on appearance. Maaari itong tumubo sa kahit anong bahagi ng katawan at kadalasan ay nakikita ito sa muka, anit, leeg at katawan. May kinalaman ng sun exposure, genetics at pagtanda o age sa pagtubo ng seborrheic keratosis. Maaaring ipaalis ang mga seborrheic keratosis dahil nakakaabala, makati at maaari ding sumabit sa mga damit o ma-irritate o dumugo kapag laging natatamaan. Paano ginagamot ang seborrheic keratosis? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng seborrheic keratosis. Huwag subukang gamutin o i-diagnose ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Depende sa inyong seborrheic keratosis ay bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng payo tungkol dito. Maaari kayong rekomendahan ang procedures tulad ng electrodesiccation and curettage, electrocautery, cryotherapy, or lasers para maalis ang mga ito. Maaari din kayong rekomendahan ng skin biopsy, punch, shave, o excision kung kinakailangan para makatiyak na ang lesion nyo ay talagang ang seborrheic keratosis at hindi delikado. Sundang mabuti ang mga instructions ng inyong doktor. Kapag oras na mag-follow up, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan, hindi lahat ng lesion sa balat ay pwedeng i-cauterize. Ang ibang skin cancers, moles, o dermal tumors ay maaaring mapagkamalang seborrheic keratosis. Kung kayo ay mayroong skin lesion na malaki o nag-iba ang anyo, biglang lumaki, nag-iba ang hugis o kulay, kumati o nagdugo, ay ipakita agad sa inyong board-certified dermatologist para makasiguradong hindi ito delikado. Maaari ring magrekomenda ang inyong dermatologist ng skin biopsy. Depende sa klase ng inyong lesion. Ang skin biopsy ay ang pagkuha ng kapirasong balat
at ang pagsuri nito sa ilalim ng microscope para malaman kung ito ay delikado o hindi. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Napakoterize ko na ang mga seborrheic keratosis. Gumaling na ang mga langib at natanggal na lahat. Medyo may kaunting dark spots pa din, ngunit flat ng mga ito at hindi na masyadong halata. Natatago na ang mga ito ng makeup at umaasa akong mas magiging light pa pagkalipas ng mga buwan. Maginhawa ang buhay. Nagpapasalamat, Lola Selena. Alam ba ninyo, ang seborrheic keratosis ay madalas tinatawag na warts, pero hindi ito kulugo. Magkaiba ang kulugo at ang seborrheic keratosis. At ang seborrheic keratosis ay hindi nakakahawa at walang viral component. Ang electrocautery o electrodesiccation and curettage ay isang paraan kung paano inaalis ng mga board-certified dermatologists ang mga seborrheic keratosis. Hindi lahat ng lesion sa balat ay pwedeng i-cauterize. Ang ibang skin cancers, moles, or dermal tumors ay maaaring mapagkamalang seborrheic keratosis. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa seborrheic keratosis. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari niyo ring panuurin ang mga ibang Dr. Derma videos and shorts sa TikTok, YouTube, Facebook at Instagram. Just search po for Dr. Derma. Until the next video, hope to see you all again.